Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, sa title pa lang alam niyo na kung ano nangyari sa special screening ng Fanny, of course, na bida ay si Miss Direk Loris Guillen, of course, with Direk Gina Alahar and Althea Ablan. And, of course, nandun din sila Roderick Paulate, Perla Bautista, Bembol Rocco, Angeli Bayani, at marami pang iba. But anyways, ayun, ako expected ko naman na iiyak ang mga tao dun, especially sa nung hindi ko pa napapanood, of course, pero nung napanood ko siya, lalo na sa latter part, yung pinapakita, may moment kasi doon na parang pinakita nga si Ate Guy, so yun yung parang kitang-kita yung close-up ng face niya. Etong scene na to, pagkatapos ng preview, so nakita namin yung mga iba dyan na nagpupunas pa ng luha, tapos, yung moment na ito, actually, ito rin yung part na kung saan ay pinatutugtog yung yung handog, of course, yung parang yung gano'n, alam na natin yun, at saka yung superstar. So yun, nung pinapatugtog pa rin, of course nakikanta ang mga Noranians, pero obviously, naiiyak talaga, nag-iiyakan. So, meron kasing moment. Anyways, marami na rin namang nakapanood at marami rin naman nag-vlog. Sa latter part kasi may moment doon na except of course yung parang eksena ni Ate Guy. Ayan, si RS umiiyak, pati mga ibang may eksena doon yung kumakanta si Ate Guy, parang from Superstar, yung mga ganun. Tsaka yung isang moment, basta sa latter part, may mga iyakan moment. At tsaka, pero ako, bilib ako sa dami ng memorabilia, yung mga magazine covers, pictures, na nagamit, na talagang nakakatuwa. Kasi, mula pa nung mga pagkabata ni Ate Guy, makikita mo yung cover ng magazine, hanggang sa, yun na, nag-asawa siya, hanggang yung sa mga kasalukuyan, ang ganda, ang galing-galing ng mga Noranians, talagang siguro yun yung mga collections nila ng mga magazine na inayos nila. In due time, pwede ng pwede, parang collector's item, I'm sure pwede na lang ibenta yon kay Boss Toyo kung bet nila ibenta, pero for sure hindi, dahil mananating memorabilia nila yon, sa kanila yon, talagang mamahalin nila, pakaiingatan nila, dahil syempre, sa panahon ngayon, wala ka na mabibiling ganon, although pwede ka mag-reprint, reproduce, pero iba kasi yung original meron talaga doon, makikita mo yung very authentic yung papel. Talagang yung iba, ako, to be honest na-miss kong bigla ang mga news, ang mga magazine, pati yung print yung print version, talaga yung physical copy, yung ganun, kasi alam naman natin yan, because of the, internet, online, tsaka digital, talagang karamihan nagbabasa doon na sa digital na, madalang na halos yung bumibili ng print version, diba? So, yung iba talaga nagbabasa, nag-enjoy sila sa ganito, magbasa sa ganun. And at the same time, yung iba, pinapanood na lang, mas gusto na yung video, yung talagang tinitignan na lang nila yung mga eksena, yung mga kinikwento, yung mga ganyan-ganyan. So, anyways, ayun, ganun yung kwento, ganun yung mga kaganapan sa ganyan. But alam mo, ako natutuwa, nakita ko kasi yung anak ni Ian De Leon, of course, apo ng Superstar, yung isang, I forgot na, hindi ko nakuha yung pangalan ng bagets, pero talagang, siya, artista in the making. Na hindi ako nagtataka kasi puro artista naman talaga ang kanyang pinagmulan, di ba? Christopher De Leon, Nora Honor, Superstar, tapos, of course, yung anak niya, si Ian De Leon, artista din. So, talagang nasa dugo. So, nung nakita ko yung bagets, sinasabi ko nga kay Ian, ang gwapo-gwapo ng anak mo, dapat mag-artista yan. Ngumingiti-ngiti lang siya. Pero yung bata, parang, parang gusto niya rin, na mag-artista. Kasi, bibong-bibo rin Of course, aside from yung good looks talaga ng bagets, siya yung nag-viral. Alam niyo nung binilibing si Ate Guy sa Libingan ng Mga Bayani, diba? Naalala niyo yun? So, may isang bata doon na talagang yung iyak ng iyak, na ang daming na-touch sa kanyang gestures na yon, yung umiiyak siya. So, yun yung part na yon. Kaya naman sabi ko nga, ay wow, talagang, pwedeng pwede mag-artista talaga. So, anyways, ayun, sayang
Hindi ko masyadong pero hanapin nyo na lang yung bata. But ginamit ko na lang siya sa pictures niya dito para masabi. Anyways, ayun, going back dun sa iyakan moment. So, totoo naman yun, nakakaiyak din talaga kasi syempre, palalo pag iniisip mo, every time nga kinakanta, maraming ganung akong kakilala, every time kinakanta yung Handog o yung Superstar, so lagi pa rin na tumutulo ang mga luha nila. At sa Fanea, maraming totoong fans ni Ate Guy ang nakita, ang nakasama sa pelikula. Of course, yung isa nga, yung 89 years old, si Lola, na talagang nag-appear din siya doon. Oh my, natutuwa nga ako sa sabi niya, artista na ako, ganyan-ganyan. So at the age of 89, nabibilib ka talaga sa kanya, nakikipagpuyatan. Medyo payat nga lang siya, kaya sabi ko, medyo malakas ang kanyang katawan, hindi mabigat. Para talagang yung presence of mind niya, basta mapapanood niyo siya sa pelikula, kaya talagang matutuwa. Ayan, yung kumakaway-kaway na yan, ayan. So, sabi niya nga ako ilang taon siya, diba? Actually, sa kanya rin ang galing yung kwento rin ng pelikula, sa mga pinagbasehan eh. Kaya naman, I'm for sure, yung mga collections na yon galing din sa kanya. So, yun na muna. Kaya talagang matinding iyakan. Abangan na lang natin kung kailan ipapalabas